Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sa po natin si Attorney Jesus Manuel Bong Suntay, ang presidente po ng Philippine National Taxi Operators Association. Yan. Mabigat yung laban ngayon kung ganito yung sitwasyon at panindigan ng LTFRB. Kasi ako din, to my mind, naiisip ko din yan na bakit may moratorium sa pagkuha ng prangkisa ng taxi pagkatapos ay nagbukas naman. Kasi dati ang kinakatwiran sa akin ay kasi marami nang as a matter of fact, maraming pati nga yung sa traffic issue and all of those things. Pero bakit nagpumayag na merong Uber ngayon at merong Grab, 'di ba? Kung yun ang talagang rason at na hindi pa nila ino-open yung moratorium na yan. Tama. As a matter of fact. Pero ngayon na, halimbawa, panindiganan nila yan. Ano gagawin ninyo ngayon? Sabi, yan. Batas is batas, toe the line. Ako, ganito yung existence ng Uber at saka GrabCar, sabi ko nga, we welcome it. In fact, dahil sa existence na yan, we feel na mababawasan yung nangungulorum na taxi. Kasi imbis na mangulorum ka ng taxi, Uber ka na lang. Mag-Uber ka na lang. Kaya okay sa amin yan. Okay sa amin yan. So, sa mga kabit-kabit. So, yung mga kabit-kabit, mababawasan. So, okay sa amin yan. Ang matitira lang, yung mga talagang gusto mag-taxi, mag-operate ng taxi, na yun yung gusto nilang hanap buhay. At siguro, titinuan ngayon ng mga nagtataxi. Totoo. Kasi makikipag-compete sila ngayon, di ba? Totoo yan. Kaya nga, di mas maganda resulta? Kaya nga kami, we welcome competition. But, ang gusto namin, fair competition. Para naman na makakompete kami on a level playing field. Na pareho tayong may regulasyon na sinusunod, tapos mag-compete na lang tayo. Kasi may market kayo, may market kami. Kaya rin naman ayaw natin na mawala yung taxi kasi hindi naman lahat ng tao may credit card. Hindi naman lahat ng tao may pero ang Grab naman, hindi naman credit card ang Grab. O Uber lang ang credit card. Pero ang Grab, kailangan mo pa rin ng smartphone. Hindi naman lahat ng tao may smartphone to do it. Paano yung mga gustong sumakay ng auto na walang dalang telepono? So hindi mamamatay ang taxi? Yun nga yung sinasabi ko, hindi mamamatay. Pero wag natin patayin by the application of uneven regulation. Bakit ko kanina sinasabi yung sa pasahe? Pagka hindi naman nila i-consider yung appeal namin sa pasahe, malulugi yung driver. So ang driver namin, magsishift na lang dun sa Uber. Grab. Kasi sinasabi naman nila dyan, bumaba na sunod-sunod na naging pagbaba ng presyo ng gasolina, di ba? Pero ang basihan ng pasahe, hindi lang naman sa presyo ng gasolina hindi naman presyo ng spare parts. Hindi naman araw-araw nagpapalit ng spare parts. Hindi naman araw-araw nagpapalit ng taxi, ng kotse. Pero ang cost of living, araw-araw mong binabayaran. Kuryente, tubig, pagkain. Which should also be considered. Kagaya ng sinabi ko, bakit ang Grab, ang Uber, hindi nila nire-regulate yung pasahe? Ang sabi mo kanina, well, kung maganda yung serbisyo, okay lang yan na hindi kasi decision ng tao yun di ba? Parang it's a matter of like, bibilin mo, itong cellphone na ganito, mumurahin o itong mamahalin. So, depende na kung anong pera mo. Kaya sinasabi namin sa LTFRB, payagan nyo kami mag-increase. Total decision naman ng tao yan Kung mamamahalan sila doon sa magiging pasahe, walang sasakay sa amin. No, but don't you think na pabor din sa inyo yun na sila mataas ang kanilang presyo? Kasi kung mataas ang presyo nila, mas mababa kayo, sa inyo pupunta yung Okay. Pero kung masyado naman kami mababa at hindi na kumikita yung driver, hindi na lang maglalabas yung driver. So now you're telling me hindi kumikita ang driver? Sobrang gipit. 'Di ba as I mentioned, yung example ko, because of the worsening traffic situation, it will take you at least an hour to go from here to Makati. Kung lahat ng pasaherong makukuha ko, it will take me an hour para dalhin sila. Then, in 24 hours, sabi mo ng kada oras may pasahero ko, 24 pasahero lang makukuha ko. So, hindi sasapat. Babawasan mo yung gasolina, babawas mo yung boundary. It has been proven, kahit all car experts would tell you, pag ang auto na stuck sa traffic, mas malakas kumonsumo ng gasolina kasi stop and go. Okay, paano ba kayo pumili ng mga drivers ninyo? Kasi kadalasan,
well, ako, nakikita ko din ng sitwasyon. Minsan, yung ID na nandun, iba dun sa nagmamaneho. Minsan, talagang mga, well, let's face it, marami ring mga balahura talaga ng mga driver ng taxi na makita mo, manehong taxi talagang gawin. Minsan naman, nagsisigarilyo. Minsan naman, minsan, amoy basahan na sa loob ng taxi na hindi napaarawan dahil hindi naayos. There are maraming mga cases na ganito. Of course, you also have to look at it. Ano? Sa inyong situation, mayroong mga napapasok doon sa kaso ng hold up, minsan ng rape. How do you choose your taxi drivers? Well kami, meron kaming HR department. Pag kami nag-apply na driver, siyempre, it goes through the process. May driving test to see yung skill ng driver, the drug test namin, tapos i-interview So may drug test mismo. At saka hindi lang pag nag-apply ka. May surprise drug test kami every now and then eh. Okay. Just to determine kung okay yung mga sets of driver mo. Sa ano mo to? Sa Drug company testing. mo to? Sa company Well, ko the ito. way I look at it, no, mataas yung standard ng company ninyo dahil yung basic taxi, well, in fairness sa inyo, magaganda yung mga units ninyo. Pero you are the president, hindi lang naman ng inyong kumpanya. Taxi operators ito, national. We follow yung sa association namin, we follow the same guidelines. In fact, just this morning, yung isang member ko nagpadala sa akin ng picture. Pinapakita niya. No. Ngayon kaninang umaga, nagse-seminar yung mga driver niya sa driving safety. So, ganun yung ini-implement namin sa association how well namin. ninyo na check lahat ng members ninyo na pareho-pareho kayo ng standard na sinusunod? Kasi you have to admit na maraming ganyan na pumapasok. Sa amin kasi, ang nakukontrol lang namin is yung existing members namin. We have 52 fleet operators. And alam mo, dahil ang fleet operators, malaki yung investment dun sa operations namin. Siyempre, everyone would like to maintain a good name. Kasi, baka may isa kang driver na nasangkot sa kalukuhan, hindi naman yung pangalan ng driver yung nasisira, yung pangalan ng kumpanya. Kaya kami, constantly, so ano minimum namin? Minimum na kotse o taxi ng isang member ninyo na operator? Kami as low as 20. So hanggang 20 lang. Oo. Pagka hindi 20, hindi Meron kasing asosasyon para sa mga single unit operators, small operators. Although wini-welcome naman namin yung mga iba, although kasi mas siguro, dahil nga may dalawang asosasyon, isa para sa maliit na operators, isa para malaki, nag-gravitate sa amin yung mga big operators. Lalar, MG, RNE, yung mga ganun operators. Pero isang malaking problema nyo din yan. I mean, nababantayan yung lahat ng mga members ninyo na talagang sumusunod doon sa standard, di ba? In fact, pwede kang, mamaya, pwede mong ilag, pintoa.com. Meron kaming mini-maintain na website. So, pagka meron kaming drivers na may mga reklamo, ina-upload namin yan. To warn all the other operators na, uy, huwag niyo kukunin yung driver na yan. Madaming kaso yan, madaming complaints sa driver na yan. Then, of course, we also rate our drivers. So, pwede din naman kayong gumawa ng app-based na para sa inyong mga asosasyon, Yes, di ba? yes. In fact, we have. Kagaya ko, even before yung mga app ng Grab, app ng Uber, we already did the mga pick-up services. So, pwede kayong kumumpit sa kanila. Yeah, kaya nga sinasabi ko, hindi naman kami natatakot sa kanila eh. We could coexist. Meron kaming different market. We can serve the market, both serve the market at the same time. Ang gusto lang namin, patas nyo naman para naman makapag-compete kami. Kasi kung hindi mo papakitain yung driver namin, mawawalan kami ng driver. Okay, so the big question now is, paano nga kung patigasan nila ganyan lang? Ano ngayon, ano pang tinitingnan nyo hakbang doon sa to at least, di ba, parang sabihin, madinig ang tinig ninyo. Kasi apparently, ngayon, yan yung sitwasyon. That's why, but the only thing we could do is to try to do everything within the bounds of the law. That's why nag-file kami ng petition for fair increase. Dahil hindi naman kami pwedeng mag-increase lang na hindi nila pinapayagan eh. And we just
Inihintay namin resulta. Constantly, we talk to them na, pagbigyan nyo na kami. So kung hindi pumayag ngayon, sabi, hindi. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila. Improve nyo muna, pakita nyo muna ang gilas ninyo na talagang karapat-dapat kayo na ma-increasean. Kaya nga, dahan-dahan nilang papatayin yung taxi industry dito sa atin. Ganun ang mangyayari yan. Do you think mamamatay ang taxi industry just because of that? Well, kung tutuluyan nilang hindi papakitain yung driver, oo. Hindi. So, sa existing ngayon, talagang in general, kasi maaari in some isolated cases, okay, sabihin natin, talagang I agree with the traffic situation that we have. Kaya nga ako, ayoko pupunta ng Makati. Given this traffic situation at sa baba ng pamasahe, eventually, it will. So, mga how long ninyo kayang tiisin yan? Well, depende sa sa paggalaw ng cost of living, ng mga bilihin, tsaka ng gasolina. Siguro mga 5 years. Ayan. So 5 years, within 3 to 5 years. So within 3 to 5 years, kaya nyo pang pareho pa rin? Hindi pa kayo mamamatay? Depende. Kunyari, ganito lang level. Kung ganitong level lang, then unti-unting magsasara yung maliliit na kumpanya. Of course, ang matitira are companies who have efficient operations. Hindi ba mas maganda yun? Companies who... maganda in a sense na masasala. Oo. Pero, ang sinasabi ko, And kahit salain mo... mas favorable sa pasahero. Oo. Kung masasala na ganyan, eventually, kahit yung mga operators na efficient yung operations, mawawalan din sila ng driver. Mag-gravitate. Ang empleyado, ang driver, siyempre, ang gusto lang yan kumita. Kung yan, mas malaking kita dito, maglilipatan sila dito. Ganun ang mangyayari dyan. Di palakihin nyo din ang kita nila. Paano mo papalakihin yung kita kung limitado ang pasahe? Ang kita ng driver... Litan nyo boundary. Ang boundary namin was yung boundary namin since 2001. Hindi na nagtaas. Pero ang presyo ng auto, pataas ng pataas. Hindi mo rin pwedeng ibaba yung boundary mo. Hindi ka na makakabili ng bagong auto. Wala kang pamalit. So maluluma lang magigiba yung taxi mo kung di mo papalitan. So how long will you wait now para umaksyon ang LTFRB before you do another big step laban dito sa sitwasyon na ginagawa ng LTFRB with regard to the regulations being imposed sa dalawang magkaibang Our larangan? hands are tied eh. Ang only redress lang namin is by going to LTFRB, appealing to them, or lobbying in Congress na, tignan nyo naman kami. Orderan nyo naman sila. But yun lang ang pwede namin gawin eh. Dahil bawal naman magtigil pasada kami dahil huhulihin lang kami. Exactly. Di ba? And it's counterproductive. So, ang gusto lang namin mangyari, sige, pinag-ooperate nyo na sila. Dahil gusto nyo sila, okay, sinasabi nyo, level up kami. Tulungan nyo kami mag-level up. Pagka sinabi mong level up kayo, huwag nyo kami hilahin pababa. Bigyan nyo naman kami ng sapat na pamamaraan to compete. So ano ngayon ang iniisip ninyong paraan para kayo makapag-level up one way or the other? Kasi let's face it, habang nandiyan dyan yan, you need to do something about it, Yeah, di ba? that's why, kagaya ng nabanggit ko kanina, kami sa association namin, now we have stepped up yung yung seminars sa mga drivers on driving safety at saka customer service. Gaya yung mga co-operators ko, madami kaming unit na luma na hindi na pinapabiyahe para yung mga bagong unit na lang sa kalsada. Lahat kami ngayon, sabi ko nga, we're trying to integrate a common app to provide yung online service sa pasahero. That's over and above yung mga taxi fleet operators who are currently using two-way radios to communicate between the vehicle and the office. Hindi ba kayo mag-motor proprio na gawin na sa inyong samahan ay sabihin nyo na 7 years lang ang pinakamatandang dapat na edad ng auto para later on ay makapag-adapt na doon sa situation kung magpaparehohan ng The only way an operator can do that is kung kumikita yung operator. Kikita lang ang operator kung may driver kang maglalabas ng sasakyan. Kung hindi kumikita yung driver, hindi maglalabas ng sasakyan. Pag hindi lumabas yung sasakyan, hindi kukita yung operator. Then, kung gano'n yung senaryo,
hindi ka makakabili ng bagong sasakyan. May shortage na ba kayo ng driver ngayon sa taxi? Yes. So parang Dahil marami ng ano. yung Uber, parang ano yan eh. Parang shawarma phenomenon. Ah, Dahil bago, Marami lahat na. ngayon gustong sumakay. In fact, yung traffic na nararamdaman mo ngayon, partly, I think it's because of yung sudden influx ng dami-daming Dami na naman. sasakyan na ginagamit for this type of services. And this could be verified. Pagka tumawag ka sa Toyota, tumawag ka sa Mitsubishi, sabihin nila sa'yo, daming bumili to be used for this particular purpose. Kayo ba meron ba kayong ano? Kasi parang at least para dun sa nakikita kasi natin sa likod ng mga taxi, ano, pati yung mga public utility vehicles. Pagka may reklamo ka, tumawag sa LTFRB, bla Meron. bla. Sa LTFRB tumatawag. Hindi lang sa loob. Hindi lang sa labas, pati sa loob. Oo, pero sa inyo ba, wala ba yung mismong sa asosasyon na Meron. para at least alam ninyo, trabaho kagaya nito, hindi naman siguro ninyo in-encourage kung pinapayagan man ninyo na ang isang taxi driver ay mag-re-refuse ng pasahero. Ande. 'Di ba? At mangungontrata. Totoo. At gagawa o kaya ay magsisigarilyo sa loob ng ng taxi o kaya ay alam mo yung iba-ibang mga acts pati yung ID ay iba doon sa nakasabit. So, meron bang immediate doon sa mga members ng ano ninyo ng inyong association na Doon sa loob ng taxi namin, andun yung number namin. Any complaints, pwedeng itawag sa amin. At mas mabilis nga yung action namin kasi direkta eh. Yes. Of course, tama yung sinabi mo. We do not, hindi namin pinapayagan, we do not tolerate yung mga nangongontrata, yung nag-refusal to convey, arrogant drivers, yung naninigarilyo sa loob. Definitely, we do not tolerate it. Dahil sabi ko nga, nakakasira yun doon sa goodwill ng kumpanya eh. So definitely, we do not tolerate it. Doon sa akin, sa garahe ko, alam ng mga drivers ko yan, mas gusto ko nang wag lumabas yung sasakyan kesa ilabas ng barumbadong driver. Kasi in the long run, kabawasan lang sa amin yon. Ilan ba ho ang miyembro ninyo sa sa Philippine National Taxi Operators Association? The Pintoa controls 12,000 units. 12,000 units. Taxi cabs, oo. Okay. So 12,000 na nahahati ho sa ilang operator 'yon? Sa 54. 54. Ilan ho ba taxi nyo? Sa akin, nasa 400 plus. 400 plus na. And you started with how many? 5. Oh, wow. Nung nag-aaral ako sa law school, yun yung aking hanap buhay para mapagtapos ako. So talagang nag-start kayo na. So ibig sabihin, may kita kayo. Nakaabot kayo ng 400. Yeah. For the longest time. Kagaya ng sinabi ko. Because when we started, way back nung 1992, hindi pa ganito kasama yung traffic, mura yung gasolina, kumikita yung driver. So, and kukunti lang kaming operator. So ilan ho ang bagong acquired ninyo na taxi ngayon? Yung mga bago ninyo? This year, ang binili namin for this year, I think nasa 40. Oh, wow. Ibig sabihin yung pamalit sa luma. Dahil wala namang Hindi dagdag sa fleet. Bagong prangkisa. Pamalit sa luma. Kaya nga ang kagaya mong sinabi ko sa iyo kanina, in fact, pabigat sa aming mga operator yon na nagbumili ng bago. Kasi yung 40 na yon, siguro in different stages. Iba 2 months na nasa garahe ko, iba 4 months na, iba 5 months na hindi bumabiyahe. Kasi hindi pa lumalabas yung DS. Yun ang isang siguro dapat tingnan din ng ano. Pero ibig sabihin, 40 bago, kumikita kayo. Diba? Kumikita kami dahil at this point, wala kaming utang. Pero kunyari, ngayon pa lang ako magsisimula, na malulugi ka. But if you can do that, then others can do that as well. Diba? Yes, yung mga matatagal na nag-operate and have an efficient operation. Kasi ngayon, ang nangyayari, dahil nga hindi, siguro ang fleet na lumalabas sa iyo is what? 65%. Di yung mga bago mag-ooperate, mag-Uber na lang sila. Yun nga ang sinasabi ko. Kayo ng mga at least established na kayo at matitira kayo at magiging maganda ang serbisyo. That's why sinabi ko. At mas magiging paborable. That's why consistently sinasabi ko, we welcome the competition. We believe that we could coexist. Pero patas lang natin yung yung regulations.
Para well, naman at least maganda ngayon para sa lahat. wala tuloy ang inyong petisyon para sa pagtataas. Gusto ninyo ang petisyon ay 10 pesos na additional sa flag down rate? Hindi. Ang petition lang namin na final is sa waiting time. So wala sa flag down rate? Wala sa flag down So rate. sa waiting time lang? Oo. Magkano? Yung 350 every 2 minutes, pag nakahinto yung sasakyan, gawing 5 piso every 2 minutes. Wow. Pag nakahinto. Wow. Pero pag nakahinto lang. So anong epekto niyan? Pag walang traffic at tuloy-tuloy, then Mas mura. walang pinagbago. So pagka na-traffic, Doon lang patay ka. doon lang. Pero mas mura pa rin kaysa mag-Uber ka. Well, depende din siguro. Kasi merong Uber na mas makakamura ka kung gano'n ang mangyayari. Diba? Kasi pagka 5 piso na waiting time, tapos ganito nga klase ng traffic, may Uber na hindi naman gano'n ang Hindi, pag traffic, may surge pricing. Ang Uber. Yes, Lagi yes. yan. But, so, pag nag-surge pricing, mas mahal na sila. Oh, well, that remains to be seen. Anyway, at least wala kayong plano na magtigil pasada dahil, well, as a lawyer, you know the consequences of that one. Yeah. At wala naman kayong balak na, except yun lang ang gusto ninyo, pakinggan yung inyong karaingan ng LTFRB with regard to the regulations being imposed sa pagkuha ng, at saka siguro, mag-isip na din sila ngayon at with this one, buksan din ninyo yung pagprangkisa naman para sa taxi. Tama. Diba? Dahil parang parang level the playing field. At least wala naman din kayong sinasabing ibang mga drastic na hakbang ninyo against this but within the bounds of what is legal. Tama yan. We wish you good luck, sir, and Thank we you do very hope much. this will be resolved. Salamat po for coming Salamat. here. Thank you. Quezon City 4th District Councilor at Presidente po ng Philippine National Taxi Operators Association, Attorney Bong Suntay. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.